cm. Pagka nasa pagitan yan, 30 cm. Gaan neto. Kasi kung mapapansin ninyo, ayan o, gaan lang. Board mga kamusta, ay isang Hardiplex po ito. Okay, so welcome back sa ating panibagong vlog. So dito tayo ngayon para bibigyan ko kayo ng update dito sa ginagawa nating drywall and ceiling installation. And kay Sir Jason taas. Yung ginagawa ng tropa na sa taas. Light materials mga kansa na. So, gumamit lang dito ng channel bar, tubular, tapos 12mm na Hardiplex. Yan. So drywall na yung tropa. Tapos ceiling. Ito yung drywall natin. Ayan, ito rooms to. So diretso wirings na rin ba? Sabay na natin yung wirings niya. Tapos yung drywall natin. Ayan, so malapit na matapos mga kanasa, no? So meron tayo pin light doon. Pin light. Tapos pin light. Tapos yung code natin. Ayan, buo na. Tapos dito alisin ito. Kasi hindi kami dito yung parte na sa may adjust tayo. Ayan, so puro light materials yung ginamit natin dito mga kamusta, no? Bali ang magiging kulang natin ito kasali yung pintura na lang niya. So yung sukat na ginawa ko dito 80 to para yung dalawang pintuan ay yung hamba niya mga kamusta, nasa 70 yung finish niya. So 210 yung height nito. So standard lang tayo mga kamusta. So paano nga ba yung ginagawa natin at paraan natin sa pag-install ng drywall? Speaking of drywall mga kamusta, ito yung mga tinatawag na double face na kung saan magkabilaan. So tinatawag na double walling. So usually ito ginagamit natin kapag gusto mo na gumamit ng medyo mas light, lalo na kapag ganito mga kamusta. Ginamit lang natin dito is Hardiplex, channel bar, at saka tubular. So pinakita ko na yan sa inyo kanina, pero para mas maging maintindihan ng iba, lalo sa mga gusto rin magpagawa ng ganito. Using channel bar, ito ay may sukat na 2x4 mga kamusta. So light materials lang siya mga kamusta, no? So dito naman gumamit tayo dito ng 2x2 na tubular. So actually hindi naman tayo yung gumawa na ito. Kumbaga gusto ko lang ipakita sa inyo na pwede nyo gawin to mga dream house ninyo kung sakaling gusto nyo na mas light yung gamitin ninyo, lalo na sa mga yung abang ng bahay nila is hindi siya naka 2-story parang ganon. So pwede kayong gumamit ng mga light materials. So nagdedepende rin kasi tayo sa load kung ano yung kayang i-handle ng ating poste na ginawa. So yung ating board mga kamusta ay isang Hardiplex po ito kung saan 12mm po yung kapal. So mas maganda kung mas makapal pa ito, mga 3/4 ganon. So pwede na. Okay, so using metal stud tsaka metal trap, napaka gaan neto kasi kung mapapansin ninyo, ayan o, gaan lang. So yung ginamit namin dito is yung 2x3 na metal stud na kung saan ang kapal nito ay 0.5 tsaka 0.6. So pinaghalo na natin yan. Yung metal truck naman natin, ito siya. So yung metal truck, ginagamit natin yan sa baba. So madali lang pag-i-install yan. Ang importante lang mga kamusta, pagka nag-install kayo ng metal truck, dapat naka-eskwala lahat yan. Yan, kagaya na ito, nakahulog. So ililipat lang yan. Yan, ganyan siya. So dire-diretso lang yan na installation mga kamusta, no? So metal stud naman, ito yung may sukat lamang to na 40 cm yung bawat pagitan na ito, so bawat gitna. Kasi pagka naglagay ka ng isang board, makukuha natin yung 4 feet. Yun yung ginagawa natin. Then nilalagyan natin to ng mga braces. So gamit lang din yung metal truck tsaka metal stud. So pwede na yun, pwede nyo gamitin yung mga yung basta. So tingnan nyo to, ito yung natapos na parte kung saan meron na rin nakaabang para sa nagpintuan natin. So tingnan natin yung distansya ng ginawa natin dito. Okay. So para mas maintindihan na yung iba, pagka nagsukat kayo, yan, delete nya. Tapos tingnan nyo, okay, nasa 40 cm. Pagka nasa pagitan niya, 40 cm. So itong mga to nasa 60 yung taas nito. Saka sunod na yan na 60 cm para ma-meet din natin yung 8 feet niya. So ito 8 feet niya na to. So pag nag-install kayo ng ganito para walang masayang na mga bakal o kaya mga ganyan, sakto-sakto dapat yung mga sukat niya.
Kasi di ba ang gypsum board o ayan naman, mga kamusta ay may sukat na 4x8. So yun lagi yung sukatin mo para yung paglalagay natin ay saktong-sakto. Then dito sinasabay na rin namin yung electrical natin. Yan. So pwede nyo na isingit-singit yung mga to. Kagaya nyo, no? Binubutas na lang natin. So dapat yung secure yan kasi nga pag yan hindi secure, metal to. Delikado yan. Okay? So naayos na natin lahat mga kamusta natin. Yan. So yan lang yung konting tip natin dito. Kung gusto nyo gumamit ng mga light materials para sa mga second floor ninyo, pwede po. Ayan. So sabay-sabay na tayo dito. Ayan, tingnan nyo naman yung gamit natin dito. Okay, gumamit tayo dito ng flexible connector. So ito yung usually naka-include sa estimation natin. So sabi ko nga, kahit na ito ay maliliit na detalye, maliliit na mga gamit, naka-detail yan sa mga estimation natin. Napaka-importante para sa akin mga kamusta. Kasi kahit na maliit yung mga gamit na yan, malaki naman yung impact niyan. So ibig sabihin yung impact ay kagamitan niya sa pag-i-installa namin. Okay? Yun yung ginagawa ng tropa nga. So punta na rin tayo at